Okay, so may bagong phone guys ang Vivo. Ito yung kanilang Vivo Y100. So doon muna tayo sa pricing. So meron itong dalawang variant. Yung una ay 8128 gigabytes, 12,499 pesos. Yung 8256 gigabytes naman ay 13,999 pesos. So pwede natin itong mabili sa Lazada, sa Shopee, at sa TikTok shop ng Vivo. Ilalagay ko lahat ng links dyan sa description box sa baba. At itong i-unbox natin guys ay yung Breeze Green na colorway nitong Vivo Y100. If ever na ayaw natin ng green, meron namang Crystal Black. Pero may advantage kayo kapag pinili nyo yung Breeze Green. Mamaya papakita ko sa inyo. So ngayon, unbox muna natin. Okay, pag open natin, makikita agad natin yung Y100 na nakabalot sa plastic. Ayan. Galing natin. Okay, ito yung itsura ng Breeze Green. So, pakita ko sa inyo yung sinasabi kong advantage kapag Breeze Green yung pinili ninyong colorway. Kapag nasa labas na to guys at natamaan to ng UV light, yun yung mangyayari. Ayan. Color changing yung back panel niya. Ayan. Magabago siya sa pagiging parang color blue. Ayan, na colorway. Astig, di ba? Ayan. So, kung ako sa inyo kung gusto niyo lang naman ng recommendation ko, mas maganda tong Breeze Green kaysa doon sa Crystal Black para meron kayong additional na feature kagaya nito. Okay, so tabi muna natin yan. Tingnan pa natin yung ibang laman ng box. So, meron tayo ditong jelly case. Yung kanyang jelly case, guys, ay sakto lang. Para sa akin yung quality sakto lang. Meron naman tayong additional protection para sa kanyang camera module. Meron din tayong cover para sa kanyang USB-C port. Andito din yung ating quick start guide. At sa pinakailalim, yung ating 80 watts na charger. USB-A yung kanyang port. Tapos ito yung ating USB-A to USB-C cable. At panghuli, meron tayong SIM ejector pin. Okay, so balikan natin guys yung kanyang design. So maliban sa meron tong color changing back panel, meron pa tong IP rating na IP54. So dust and splash resistant na to. Tamang-tama ngayong summer kung mag-travel tayo, pupunta tayo sa medyo maalikabok na location, ganyan, hindi tayo mag-aalala na papasukin to ng alikabok o kaya ng konting tubig. Pero wag na wag nyo itong ilulubog sa tubig, lalo na sa dagat. Ito guys yung kanyang default na wallpaper kapag na-setup na natin. Tapos, by default guys, yung haptics nitong Y100 naka-off. And so wala kayong may-feel na vibration. So try natin i-on. Ano kayang feeling? Okay, so ngayon guys ay naka-on na siya at plano kong i-off ulit. Tapos pagdating sa kanyang dual speakers, meron pa tayong tinatawag dito na audio booster. So aabot guys ng 300% yung kanyang max volume. Kaya para sa akin napakalakas talaga. At hindi ako nabitin sa sound niya, lalo na kapag tinodo natin. At kapag nakatodo na yung kanyang volume, hindi naman distorted yung tunog. So pasado naman. Ngayon pagdating naman guys sa display nitong Y100, meron tayo ditong 6.67 inch Ultra Vision AMOLED yung tawag dito ng Vivo. Full HD Plus yung ating resolution at aabot ng 120Hz yung kanyang max refresh rate. 394 naman yung kanyang PPI at aabot ng 1200 nits yung kanyang peak brightness. Kaya kahit AMOLED pa to, hindi tayo mahihirapan outdoors. Ngayon pagdating guys sa color reproduction nitong Vivo Y100, wala akong masabi guys. Goods na goods yung quality. At DCI-P3 pa yung kanyang color coverage. 100% 100% DCI-P3. So mag-enjoy talaga tayo dito sa panonood ng movies, videos. Pero i-double check muna natin kung yung kanyang widevine security level ay level 1. Okay, so confirmed naman guys yung kanyang widevine security level, level 1. Tapos sa mismong Netflix application, makakapag-play tayo ng full HD contents. At pagdating naman sa display settings guys, dito sa kanyang screen colors, meron tayong tatlong presets, standard, pro, at saka bright. Tapos pwede pa nating matimpla yung kanyang color temperature. So talagang meron tayong liberty pagdating sa pagtimpla ng kulay. Tapos sa screen refresh rate settings naman, meron tayong tatlong option, smart, 60, at 120Hz. Okay, so ngayon guys ay makikita ninyo yung refresh rate niya dito sa bandang itaas sa may kaliwa. Pero yung setting natin sa kanyang refresh rate ay naka-auto. So tingnan natin kung ano mangyayari kapag hindi na natin tinatouch yung display. Ayun, buwababa naman siya to 60. So malaki matitipid natin sa battery.
Okay, pagdating naman guys sa kanyang performance out of the box, naka FunTouch OS 14 na tayo dito on top of Android 14. Snapdragon 685 4G yung kanyang chipset, 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM at UFS 2.2, 256 or 128GB yung kanyang storage. At kung sakali guys na medyo bitin pa tayo sa kanyang internal storage, good news kasi pwede tayong makapagsalpak dito ng up to 1TB na micro SD card. Meron din tayo dito guys, extended RAM up to 8GB. So in total, parang magkakaroon tayo ng up to 16GB of RAM. Pero syempre, mix yan ng physical tsaka virtual RAM. So tingnan natin kung anong effect sa performance kapag naka-on tsaka naka-off yung kanyang extended RAM. Okay, ito guys yung ating Antutu score kapag naka-off yung kanyang virtual RAM. 363,533. So try natin i-on ngayon. Okay, ito guys. Naging 355,260 na lang. So, medyo bumagal ng kaunti nung inon na natin yung virtual RAM. So, kung hindi naman tayo magbubukas ng napakadaming applications at once, or hindi naman tayo gagamit dito ng sobrang bigat na application, mas maganda, wag nyo na lang i-on yung virtual RAM. Tapos, kapag nag-open tayo dito ng isang game kagaya nito, pwede nating i-swipe dito mula sa left, papunta sa right, at pwede nating maselect kung anong klaseng performance yung gusto natin para sa game na yun. So sa ngayon, dito tayo sa boost o yung max na performance niya. Okay, so pagdating naman sa performance ito sa gaming, well, hindi tayo pwedeng mag-expect ng sobrang taas kasi nga hindi naman ganun ka-powerful yung chipset na nilagay dito ng Vivo. Pero for casual gaming, okay naman. Dito sa Asphalt 9, hindi niya na-generate lahat ng graphics. Montik na. Hindi naman potato quality pero montik na. Pero kung pag-uusapan natin ng mismong performance niya sa gaming, okay naman. Wala naman tayong nafe-feel dito na hiccups, struggle, ganyan. Okay naman siya. Pero kagaya na sinabi ko kanina, for casual gaming lang yung performance nito. Okay, so dito tayo guys sa kanyang camera. So meron tayo ditong 50 megapixels na triple camera setup. Tapos yung kanyang selfie camera naman, 8 megapixels. So tingnan natin yung mga sample photos at videos kuha dito sa Vivo Y100. Okay, so dito naman tayo sa kanyang battery performance. 5,000 mAh yung kanyang battery capacity at yung kanyang charging speed ay 80 watts. So tingnan natin kung gaano ko ito kabilis sa charge. Na-charge ko lang itong Y100 from 27 to 100% 44 minutes lang. At ang maganda pa dyan guys, yung kanyang SOT. Ayan guys, so umabot ng 15 hours and 29 minutes. So 15.5 guys, grabe. Isa to sa may pinakamagandang SOT ngayong 2024 sa lahat ng phone na nasubukan ko na nasa ganitong price range. At yung possible din, yung mabilis na charging speed nitong Y100 dahil sa tinatawag na supercharge pump. Kailangan lang natin i-make sure na naka-enable yan sa battery setting. Pakita ko sa inyo. Okay, so kapag nandito na kayo sa may battery settings, punta lang kayo dito sa battery health and charging. So make sure nyo lang na naka-enable yung fast charging para ma-experience nyo din yung mabilis na charging dito sa Y100. At wag kayong mag-alala na if ever gusto niyo iwanan na naka-charge yung phone na to, kapag matutulog na kayo overnight,
walang problema kasi meron itong tinatawag na Supercharging Engine 2.0. So meron itong overnight charging protection at temperature control. So kahit hindi nyo bantayan, may ingatan yung battery nyo. Talagang maasahan natin itong phone na to at sa tingin ko dito talaga nag-excel itong Y100. Kung gusto natin ng phone na ang ganda ng display, tapos maasahan natin yung battery performance, ito ng Y100 yung hinahanap natin. Okay, so kung kayo guys yung tatanungin, sa tingin nyo ba, bibiliin nyo itong Vivo Y100? Comment kayo dyan sa baba. And again, kung gusto nyo mabili yung phone na to, lahat ng links na kailangan nyo, nandyan sa description box sa baba. Maraming salamat guys sa panonood para sa samat-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.